Ilang pampublikong health organization sa Pilipinas ang nagtipon sa tanggapan ng Department of Trade and Industry o DTI nitong Martes para maghain ng complaint sa Office for the Special Mandate on Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products laban sa collaboration sponsor ng sikat na disc jockey o DJ na si Steve Aoki. Ito ay bunsod ng paglabag ng sponsor nitong Philip Morris Fortune Tobacco Corporation sa Republic Act No. 11900 o Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act. Si DJ Aoki ay isang American disc jockey at record producer at isa sa mga nakakollaborate ng sikat na K-pop boy band na Bangtan Sonyeondan o BTS para sa remix ng kanilang kantang Mic Drop. Samantala, makaraan ang huling pagbisita nito sa Pilipinas taong 2024, muli itong magkakaroon ng concert sa Silo Club sa Bonifacio Global City Taguig sa April 26. Ilan sa may kinabahala ng mga health advocate ay ang promotion o paghikayat sa paggamit ng mga e-cigarette at heated tobacco products, partikular ang IQOS Iluma X Steve Aoki Limited Edition collaboration. Ayon sa mga grupo, ang kanyang pakikipag-ugnayan at ang pagbabrand ng PMFTC upang i-promote at i-endorso ang mga produktong ito ay labag sa ilalim ng Section 12 Clause C at Section 14 Clause A ng naturang batas. Dun sa gagawin nilang sponsorship at event ay they will violate RA 11900. Kasama na dun yung paggamit ng celebrity to promote the product. Pagkaroon ng event malapit sa lugar kung saan maraming youth and children. So it will expose these children to these products. Bukod dito ay tampok din sa disenyo ng naturang produkto ang kanyang signature mark na may smiley face, gayon din ang kanyang pangalan at nakakaakit na mga kulay gaya ng glow-in-the-dark neon colors. Kaugnay nito ay nanawagan din sila kay Aoki na ikonsiderang iatras ang naturang kolaborasyon bilang siya rin ay isang kilalang brain health and mental well-being advocate sa kanyang The Aoki Foundation. We're hoping that DJ Steve Aoki will reconsider this brand collaboration considering that he is a brain health advocate. We hope that he will not be part of the tobacco epidemic that's happening in the country and instead help solve it. Ilan pa sa kanilang mensahe sa publiko, hindi po fashionable. So hindi po talaga siya dapat nakikita ng ating mga kabataan, lalo na itong particular na event na ito. Pwede naman tayo magsaya. Hindi natin kailangang gamitin pa yung mga heated tobacco products. Wala namang nagbabawal sa atin na pumunta sa mga bar at magsaya. Pero yung sa amin lang ay, huwag tayo magpadala lang sa tobacco industry. At para po sa mga influencers natin, huwag sana kayo maging mukha ng addiction. Gawin nyo po yung influence niyo to actually have a good influence po sa ating mga kabataan. Lalo na si Steve Aoki, sa amin sa PSFM, marami nag-idolize sa kanya. So sana po, i-reconsider nyo po yung inyong pagpupromote na itong mga heated tobacco products na definitely will kill our youth. Samantala, hindi naman nakapagbigay ng tiyak na petsa ang DTI kung kailan nila maire-release ang naturang complaint dahil na rin sa kasalukuyang paggunita sa Holy Week. Gayunpaman, umaasa ang mga grupo na agad na mabigyang pansin ang kanilang pagdulog. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network.